Ito po ang sinabi ni Claire. Tandaan nyo si Claire po, unofficially ay spokesperson ni BBM. So, ibig sabihin po, etong mga sinasabi ni Claire, ipinagpapalagay ng lahat. No? Nagpapalagay ng lahat na si Claire po ay isang, ang lahat ng sinasabi niya dapat ay galing kay BBM. Di ba? Okay, ito po. Ang problema, masyadong marunong. Mas magaling pa sa kanyang... Malamang hindi naman sila nag-uusap ni BBM. Hindi ko alam kung saan kinukuha ni Claire yung iba niya eh. Sinabi ba sa'yo ni BBM na si Duterte ay Moscorap? Moscorap pala si Duterte noong 2017 ha. Moscorap si Duterte noong 2017. Ayon kay Claire. Bakit? Bakit? Kung alam yan ng amo mo, Claire, kasi spokes ka eh. Supposedly. Bakit nakipag-alyansa pa rin siya sa mga Duterte? Binubolan yung mga tao eh. Di ba? Kung sasabihin mo hindi niya alam yan noon, puta, di wala talaga nakakaalam. Si Claire lang nakakaalam. Ako rin, hindi ko alam na Moscorap pala si Digong. Okay, eto pa po ang sinabi ni Claire na nagpanting ang tenga. Bakit po nagpanting ang tenga ni Chess Escudero? Hindi dahil siya ay matuwid. Kung hindi dahil siya po ay siya po ay nasasapawan sa kasipsipan nito ni Claire. Sipsip na nga si Quezon, sisipsipan mo pa, masipsip ka pa pala, ay talagang mag-iinit sa iyo si Quezon Escudero. Okay, ito po ang sinabi ni Claire. Siguro kung majority ang gusto na umpisahan ng impeachment trial, mas maganda sila na ang makipag-ugnayan sa Pangulo. Sila ang sumulat. Sila ang mag-request kahit hindi kumikilos ang Senate President. Tindi, no? Yan ba, Claire, galing yan sa Pangulo ng Pilipinas? Yung mga sinasabi mo na yan? Yan ba may basbas ni Pangulo ni BBM? Pag sinabi mo, na pwede nang ang mag-request na lang yung mga senador, galing ba kay BBM yan? Hindi namin sigurado eh. Di ba? Ito po ang sagot ni Quezon Escudero. Patawarin na lang natin siya. Bago lang siya at baka excited pa. Excited ka pala, Claire. Patawarin ka pala, Claire. Ibig sabihin, kasalanan. May kasalanan ka. Madalas nakakaligtaan lang siguro niya na siya ang tagapagsalita ng Pangulo. Na anumang sinasabi niya sa mikropono, yan ay galing sa Pangulo. Pinaalalahanan ka, Claire. Huwag mo kasing tatabunan si Quezon. Kaya ka binabanatan eh. Pareho kayong sip-sip. Mas sikat si Claire ngayong mga araw na to. Mas magaling umatake, direkta eh. Anumang sinasabi niya sa mikropono ay galing sa Pangulo. Naduda ko, ang sinabi niyang kabilang na yaon ay galing mismo sa Pangulo. Pinagdududahan ka. Ang pinakasipsip ngayon sa cabinet official, pinagdududahan ng isa pang sipsip. Nagdududa. Walang tiwala. Claire for President. Correct. Claire for President na. Yung mga bilib na bilib kay Claire. Panawagan nyo na Claire for President. Para maganda yung katapat ni BP Sara. Alam mo, Claire, na puna namin yan eh. Ito nagsasalita ka ng kuro-kuro mo. Biruin mo, sabihin mo yung OSG. Sinabihan niya si Menardo Guevara.
opinion lang daw ni Minardo Guevara yung sinabi niya na dapat yung ICC na ang magbigay ng ebidensya. Castro, Claire, hindi mo ba alam, Hindi mo ba alam na yun na nga. Hindi mo ba alam na abogado ng pamahalaan si Minardo Guevara? Kung hindi mo yan alam, wala ka talagang alam. Sabi ni Lito. Pambansang attack to, yung mga attack niya naman. Inaatake niya yung si Duterte sa bagong-bagong balita na naganap noong 2017. Okay. Tuwan-tuwa yung mga fans ni Claire. Tama yan. Kung bilib na bilib kay Claire, si Claire na ipantapat nyo kay BP Sara sa 2028. Okay, ito po. Punta na po tayo sa susunod na balita. Ito pong dating Senate President na si Tito Soto, binara din ng kanyang ka-teammate na si Ping Lacson. Ping. Okay. Nagulat po ako kay Tito Soto. Akala ko naman Tito Soto, masyado na kasi, putya, pang ilang ka ba lagi? Lagi kang pangalawa, pangatlo. Ha? Sa pinakamataas na sa survey. Kaya hindi ako naniniwala sa survey. Si Tito Soto mismo hindi naniniwala sa survey. Bakit? Kinakailangan niya pa mambudol eh. Alam ni Tito Soto na gutom ang mga Pilipino. Alam niya na gusto ng mga Pilipino yung 20 pesos na bigas. Akalain nyo ipinangako ni Tito Soto ngayon? Ha? Ito po ang sinabi ni Tito Soto, the goal of bringing down the price of rice to 20 pesos per kilogram is still achievable. Yan po ang sinabi ni Tito Soto. Pwede pa raw pong maisakatuparan yung pong 20 pesos na bigas kung ito po, malaki ang posibilidad na pwede doon sa proposal namin. Yun pala, may proposal pala si Tito Sen. Gusto talaga niyang kung masusunod yung proposal namin, ito po ay sinabi niya sa may San Jose del Monte, Bulacan. 20 pesos per kilogram is still available. Ano ba yung proposal nito ni Tito Soto? Na 50% ng output ng mga magsasaka bibilhin mo sa presyo. Yung gobyerno ang bibili. Tignan nyo na. Sinortcut na. No? Sinortcut na ng Tito Soto. Alam po niya, nanalo po by landslide si BBM dahil po sa pangako na 20 pesos na bigas. Ngayon, alam din ng mga tao na nabudol tayo ni BBM sa pangangako ng 20 pesos na bigas. Wala pong basehan yung 20 pesos na bigas eh. Ngayon po, aminado na po ang lahat. Lahat po ng tauhan ni Marcos, aminado po na hindi kayang ibaba ng 20 pesos ang bigas. Pero nabudol na tayo sa 20 pesos. Ang daming beses na tayo nabudol na tayo sa 1 million pabahay, nabudol na tayo sa itutuloy daw niya yung mga programa ni Tatay Digong. Wala naman po na ituloy. Ngayon, Tito Soto, nabudol na kami sa 20 pesos na bigas, mambubudol ka pa rin ngayon? Akala ko, yun nga po yun eh. Kung masusunod po yung proposal niya, paano matutupad yung proposal niya? Di ba? Paano matutupad yung proposal niya samantalang para nga po siya manalo? Paano matutupad yung proposal niya kung hindi siya mananalong senador?
Ngayon, si Tito Soto, wala na po siyang pakialam. Ang gusto niya, manalo siya at mag-number 1 siya. Gusto niya siguro ipakita na mas popular pa siya kay hindi na ayaw na niyang manalo lang eh. Si Tito Soto ayaw niyang manalo lang. Gusto niya maging number 1. Kaya binubudol niya yung tao. Kayo po, loko-loko na lang siguro maniniwala na pwede pang gawing 20 pesos ni Tito Soto ang bigas. Opo, uulitin ko po, loko-loko na lang kayo. O mas loko-loko kayo kung iboboto nyo yan. Yan na lang po, nagre-resort na lang po sa kung ano-anong pangako. David Luis Dumaging, thank you very much sa 49 pesos na pangkape. Teka, gagawin natin muna si Dumaging na ano. Alam niyo po, tama na po ang budulan, Tito Sen, no? Nabudol na po kami dyan sa 20 pesos. Ginagawa mong, ano tawag doon? Wala na po, pinaglalaroan na tayo ni Tito Soto. Pag yan, binoto nyo pa, ako talagang wala nang pag-asa ang Pilipinas. No? Niloko na kayo sa 20 pesos ni Marcos. Ngayon, magpapaloko na naman kayo na kaya daw. Kaya daw po ni Tito Soto. Puta, presidente nga, hindi kinaya yung 20 pesos na bigas. Ikaw, senador ka lang. Huwag na kayo magpaloko. O katunayan po, eto po. Katunayan po na hindi po yan. Hindi po kaya yan ni Tito Soto. Okay, ito po ang sinabi niya doon din. I cannot pinpoint what the price will be. But definitely, that is the intent ng proposal na yun. Para nga bumaba at makinabang ang magsasaka. Okay. Mismo po, si Ping Lacson, naka-team. Ha? Magkasama, magkadikit. Hindi sila naghiwalay ni Ping Lacson. Mismo si Ping Lacson yung kumontra rito kay Tito Soto. Kaya po, ang dami pong pinapangako ni Tito Soto eh. 14-month pay, pinangako niya rin po. Okay. Bihira kong kontrahin si Senator Soto pero realistically, sabi po to ni Lacson. Bihira kong kontrahin si Senator Soto pero realistically, parang mahirap ma-attain yung 20 pesos per kilo ng rice. Ma-approximate lang sana, masaya na tayo lahat. Pero to accomplish yung 20 pesos per kilo, ako, I'm being pragmatic, medyo mahirap. Yan po ang sinabi mismo, no? Mismo ng kanyang katim na si Lacson. Hindi umaayon. Bihira niya raw kontrahin. Mahiya ka naman, Tito Soto. Ang tanda-tanda mo na. Alam mo na hindi magaganap yan. Kung kayo po mga Pilipino, payag kayo na niloloko kayo harap-harapan. Harap-harapan po panloloko yan. Tapos 14-month pay. Pinangako rin. Tanong ko, ngayon lang ba kayo tatakbong senador? Ngayon lang ba kayo naging senador? Ngayon lang ba kayo magiging senador? Ang tagal nyo na. Maliit pa ako, senador ka na, Tito Soto eh. Ganto pa lang ako kaliit oh. Senador ka na. Bakit hindi mo pinababa yung presyo nung senador ka? Naging Senate President ka pa nga eh.